Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, nagdayin lang po ako dito ng 432 grams na fruit cocktail, set aside. After po natin set aside yung ating fruit cocktail dito sa isang tab, maglagay lang po tayo ng 2 cake bar. So, yung pinili ko po ay yung custard flavor. Tapos, kapag na-press na po natin to dito, ayan, ganun lang din po yung gagawin ninyo sa iba pa. Bali, 3 po yung na-ready natin dito. So, in total, gumamit tayo ng 6 na piraso nitong cake bars. Tapos, i-flatten nyo lang ng maigi. After po natin tong ma-press dito lahat at na ayos na po natin to ng ganyan, ilagay lang natin to sa ating chiller bago gawin na po natin yung ating mixture. Sa isang kasirola, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients. So, meron po tayo ditong 1/2 cup ng cornstarch. Maglagay rin po tayo dito ng 1/4 cup na glutinous rice flour. And then, hahaluin lang po natin ito para mag-combine. After mixing, maglalagay po tayo dito ng evaporated milk, pero unti-unti ko lang siyang ilalagay para hindi ako mahirapan sa paghahalo ng ating mixture. Para hindi lang mamuo yung cornstarch, pati yung glutinous rice flour sa bottom ng ating pan. Ay, kasi pag binigla ninyo yung paglagay ng evap, ayan o, mahirapan tayo sa paghahalo ng cornstarch, pati glutinous rice flour. So, make sure na natunaw na maigi yung ating dry ingredients bago nyo po ibuhos lahat yung evaporated milk. And take note din na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After nyan, magdagdag tayo ng evaporated milk. So, bale in total, gumamit po tayo ng 2 lata ng evaporated milk na merong tig 370 ml ang bawat isa. Ayan. Tapos, mix it well para sure tayo na hindi namumuo yung ating dry ingredients dyan sa gilid-gilid ng ating pan. And then, maglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. After adding ng ating condensed milk, maglagay na rin po tayo dito ng konting vanilla essence. And syempre, hahaluin po natin ito ng maigi para mag-combine lahat ng ingredients na inilagay natin at matulong na rin syempre yung condensed milk. Kasi namumuo lang yan dyan kapag hindi nyo yan hinalo ng maigi. After mixing, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. Ayan, medium to low heat lamang. Tapos habang niluluto po natin to, dapat ay continuous po tayo sa paghahalo para hindi siya maninikit lang dyan sa bottom ng ating pan. And maiwasan din na masunog, kaya dapat hinaan lang po ang apoy. And yes mga kakusina, kapag napansin ninyo or naramdaman ninyo na medyo umiinit na po yung mixture natin, pwede na nating ilagay dito yung dinray natin kanina na fruit cocktail. Pero magtira kayo ng konti, lalo na yung mga makukulay, kasi ilalagay natin yan sa ibabaw ng ating dessert mamaya. Tapos, continuous pa rin po natin tong hahaluin hanggang sa makita natin na wala ng liquid ingredients dito sa ating kasirola. So, habang hinahalo ko yan mga kakusina at hinihintay po natin na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto niyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, pwede ko po bang malaman kung taga saan po kayo ngayon? I-comment mo na yan sa ating comment box section para malaman ko kung saan nakarating yung ating video. Kaya rin po pala natin niluluto sa mahinang apoy yung ating mixture kasi ayaw po natin na mahilaw yung glutinous rice flour pati yung ating cornstarch. Ayan, kasi pangit yan kapag nahilaw yung biglang luto, magiging magaspang po siya.
At ayan na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at direct po natin agad isasalin yung ating mixture dahil mabilis po itong mag-set or mag-firm. Ayan mga kakusina, mag-scoop lang po ako ng tig-1 cup ng ating mixture. Tapos, tinransfer ko lang to dito sa ating microwavable tub. Kapag na-transfer na po natin yung ating mixture dito sa ating mga lagayan, di ba sabi ko sa inyo kanina, magtira kayo ng konting fruit cocktail, yung may makukulay, tapos ilagay lang natin to sa ibabaw. Konti lang yung alam nating sasakto lang dito sa tatlong tub na ginawa natin. Kapag nailagay na po natin yung ating natirang fruit cocktail dito sa ibabaw ng ating mixture, palamigin lang po muna natin to, hintayin natin mag-set at mag-firm, and then after po nun, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe. Tamang-tama sa Pasko, oh, sobrang kulay. At ayan na nga mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na fruity cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ginagawa kong mga dessert or iba pang recipe. So yun lang mga kakasina, thanks for watching and enjoy this video.